So mapagpalang gabi po sa inyong lahat, no? Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral or pagbubulay-bulay sa Marcos 11:24, no? Title po nito ay Manampalataya sa panalangin. Ngayong gabi naman po, tiwala sa puso, hindi sa paningin, no? Magtiwala po tayo sa puso natin na may pananampalataya. Okay po? Kaya bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa buong araw. Salamat po sa maghapon na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong proteksyon, sa inyong biyaya, Panginoon, na lakas. At biyaya, Lord, na kami ligtas. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami sa aming pagbubuhay ng inyong mga treasure sa pamamagitan ng inyong salita, Panginoon. Kaya ngayong gabi ito, bago po kami magpahinga, sasarawain pa po namin ulit ang salita na nagagaling sa Marcos 11:24. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? Basahin po natin. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap ninyo ito at matatanggap nga ninyo. No? Napakaganda po talaga ng salitang ito. Isipin niyo po kung kaano kabuti ang Panginoon. No? Magandang gabi, habang po tayo nagpapahinga, pagnilayan natin kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang mga kasagutan o mga tugon niya sa ating mga panalangin, no? Minsan gusto natin ang agarang tugon mula sa Diyos, pero tinuturuan tayo ng Panginoon tinuturuan niya tayo ng pagtsatsaga at pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita o hindi sa pagtitiwala na gumagawa o kumikilos ang Diyos sa likod ng lahat. Kapag nananalangin tayo, hindi ibig sabihin nito agad-agad natin makukuha ang gusto natin. Kung hindi, nagtitiwala tayo na ang plano niya ay mas mabuti at mas malaki kaysa sa ating inaasahan. No? Kaya, wag po tayo panghinaan ng loob, pag tayo kung hindi natin natatanggap agad yung panalangin natin. Kasi sabi nga po kanina umaga, merong perpektong oras ang Panginoon tuwing na sumasagot siya sa ating mga panalangin. Ang ano lang po natin, ang role lang po natin, magtiwala tayo na matatanggap natin ito, no? Kaya ngayong gabi, pwede natin pag-reflectan to. Ano mga panalangin mo na ngayon hanggang ngayon ay hinihintay mo pa rin ang sagot? Pangalawa, paanong paraan ka nagtitiwala sa plano ng Diyos sa iyong buhay? Diba? Tanong natin madalas yun. No? Hanggang kailan tayo magkaantay? Kunwari may pinagbe-break kayo, hindi pa rin dumarating. Baka mamaya may inaayos pa ang Panginoon para sa inyo. May inaayos pa siya sa puso nyo, sa buhay nyo, na kailangan talagang mai-align dun sa plano niya. No? Kasi paano kung ibinigay niya sa inyo yung mga prayers nyo, baka after nun, makalimutan niya naman siya. Diba? Kaya napaka-importante po na matutunan natin na mag-antay at magtiwala sa Kanya. No? Kaya ngayong gabi, conclusion po, ang Diyos ay tapat. Wala po akong question. Kung nananalangin ka para sa isang bagay, patuloy kang manampalataya, ang kasagutan ay maaaring dumating sa paraang hindi natin inaasahan. Pero ito ay laging ayon sa kabutihan natin. Okay po? No, kaya ngayong gabi, magpahinga po tayo na may pagtitiwala sa Kanya. Magpahinga po tayo na alam natin siya ay kumikilos sa lahat ng bagay. Okay po? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pangako
na tapat at totoo. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo kahit na hindi pa namin nakikita ang sagot. Sa aming mga panalangin, gabayan niyo po kami na magpahinga ng may pananampalataya sa inyong mga plano at layunin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.